Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong paboritong YouTube vlogger ng pangingisda at handa na naman akong magbigay ng panibagong, mainit-init na prognosis para sa ating paboritong libangan. Ngayong araw, Disyembre 15, 2025, pag-uusapan natin ang mga kondisyon ng pangingisda sa buong Pilipinas. Bakit espesyal ang araw na ito? May hatid itong kakaibang halo ng pag-asa at hamon na kailangan nating tuklasin para masulit ang bawat hagis ng ating linya, mga uri ng isda at ang pinakamahusay na taktika. Kaibigan, para sa araw na ito na mayroong waning crescent na buwan at bahagyang pabagubagong panahon, ito ang mga isdang pwede nating pagtuunan ng pansin at ang mga taktika para sa kanila. Bangus, milkfish. Ang pambansang isda, kilalang kilala ito sa mga brackish at marine na tubig. Sa warm na tubig na may average na 28 degrees Celsius, asahan na aktibo ang bangus, lalo na sa mga estuaryo, fish ponds, at baybaying dagat, kung saan mayroong pinaghalong tubig tabang at tubig alat. Kung saan mayroong bahagyang pag-ulan, maaaring maging mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain na nadala ng agos. Gumamit ng light tackle, float fishing, or bottom fishing na may live shrimp, hipon, o tinapay bilang pain. Kung gagamit ng artificial na pain, subukan ang small surface lures o spoons na ginagaya ang maliliit na isda. Ang sikreto, mga kaibigan, ay ang tiyaga at paghahanap ng mga lugar na may kaunting kasalukuyan ng tubig. 2. Maya-maya, red snapper. Ang maya-maya, nakilala sa masarap nitong puting laman, ay masisipag din sa mga shallow reefs at mababatong lugar. Sa 28 hanggang 29 na degrees Celsius na temperatura ng tubig, ang mga maya-maya ay magiging agresibo sa pagkain. Hanapin sila sa mga gilid ng coral reefs, mga rocky outcrops, o sa mga gilid ng mga mangroves sa umaga o hapon, lalo na bago o pagkatapos ng ulan. Ang bottom fishing gamit ang sariwang hipon, pusit o maliliit na isda bilang pain ang pinaka-epektibo. Kung gagamit ng lures, ang jigs o soft plastics na ginagaya ang hipon ay maganda rin. 3. Tilapia. Para sa ating mga freshwater warriors, ang tilapia ay palaging reliable. Dahil sa init ng panahon, magiging aktibo sila sa halos lahat ng freshwater body, mga ilog, lawa at palaisdaan. Maghanap sa mga lugar na may halaman sa tubig o mga structure tulad ng mga troso o batuhan. Ang float fishing na may bulate, tinapay, or mais ay klasiko at epektibo. Kung medyo mahiyain sila dahil sa pagbabago ng presyon, subukan ng micro-jigging na may maliliit na artificial bait na pinaglalaruan malapit sa ilalim. Tandaan, ang tilapia ay madalas naghahanap ng pagkain sa mababaw na bahagi, kaya hindi kailangang malalim ang inyong pangingisda. Pagsusuri sa kondisyon. Mga kaibigan, suriin natin ang mga salik na makakaapekto sa ating pangingisda. Panahon. Sa Disyembre 15, 2025, asahan natin ang mga scattered thunderstorms sa umaga at light rain sa gabi sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na sa National Capital Region. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 25 hanggang 29 na degrees Celsius. Ang hanging silangan ang dominante na may lakas na 4 hanggang 10 kilometro kada oras. Ang humidity ay mataas, nasa 88%. Ang ganitong panahon ay maaaring maging sanhi ng pabago-bagong presyo ng hangin na kadalasang nagpapahirap sa pangisda. Ngunit, ang pag-ulan ay maaari ding magpataas ng oxygen levels sa tubig at maglabas ng pagkain na magpapakilos sa isda. Ang susi ay ang pag-adjust sa mabilis na pagbabago ng panahon. Temperatura ng tubig.
Napakaganda ng kondisyon dito. Ang temperatura ng tubig dagat sa Pilipinas ay mananatiling napakainit na nasa average na 28 hanggang 29 na degrees Celsius. Ang mainit na tubig ay nangangahulugang aktibo ang metabolismo ng isda at mas mabilis silang maghanap ng pagkain. Sa freshwater, katulad din ang sitwasyon, ang mainit na temperatura ay magpapagising sa mga isda. Phase ng buwan. Sa araw na ito, Disyembre 15, 2025, ang buwan ay nasa waning crescent phase na may 12 hanggang 20% lamang ng liwanag. Sa mga pamahiin ng mangingisda, ang waning crescent ay madalas na itinuturing na average o neutral para sa pangisda. Hindi ito ang pinakamahusay na peak feeding na panahon, ngunit hindi rin naman masama. Ang pagtaas ng buwan sa hating gabi at paglubog nito sa umaga ay nagpapahiwatig ng aktibidad ng isda sa madaling araw at gabi. Kaya mainam na pumunta ng maaga o mamalagi hanggang takip silim. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang Disyembre sa Pilipinas ay naghahatid ng mainit na panahon. Habang may mga closed fishing seasons para sa ilang species upang mapangalagaan ang stock, maraming uri pa rin ang aktibo. Ang mga pelagic fish tulad ng bangus at maya-maya ay aktibo dahil sa mainit na tubig. Ang mga freshwater species tulad ng tilapia ay magiging aktibo rin dahil sa pag-ulan, maging handa sa posibleng turbidity ng tubig na maaaring makaapekto sa paningin ng isda. Kaya mas maganda ang mga pain na may amoy or vibration. Pangkalahatang pagtataya ng kaso. Katamtaman hanggang sa medyo mahirap, ang mainit na tubig ay magandang senyales. Ngunit ang scattered thunderstorms at light rain ay maaaring magpabago sa presyo ng hangin at gumawa ng mga isda na medyo kapritsoso. Ang waning crescent na buwan ay neutral. Ang susi ay ang paghahanap ng mga sheltered areas at paggamit ng tamang pain. Kaya mga kaibigan, tandaan, walang huling-huli kung walang unang hagis. Naway maging masagana ang inyong pangisda. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe kung bago pa lang kayo at i-share sa inyong mga kasamahan sa pangingisda. At syempre, sa comments sa ibaba, sabihin ninyo sa akin, ano ang pinakamalaking huli ninyo ngayong linggo? Anong uri ng isda ang target ninyo para sa araw na ito? Ibahagi ang inyong mga karanasan at tip. Hanggang sa susunod, mga ka-angler, tight lines at mabuhay ang pangingisda.